Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng buko pandan puto. 4 cups nga pala yung gagamitin nating all-purpose flour. Lagay tayo ng 2 tablespoon ng pwedeng melted margarine, pwedeng melted butter, pwede namang coconut oil. So, yan po ay melted margarine. Actually, hindi siya melted masyado kasi pinalambot ko lang po yan. Ilagay natin yung 4 tablespoon ng baking powder. Saka nag-add po ako dito ng 1/2 cup ng sugar. Kasi instead of 2 can ng condensed milk, medyo nagtipid ako. Isa lang yung ilagay ko. Naglagay po ako this time ng 3 itlog. Saka ang gagamitin natin na pinakatubig natin ay yung isang lata ng evap milk. So, pwede nyo naman po yan i-replace ng tubig. Pero dahil nga po sa isang lata lang yan, halos 2 cups lang, magdadagdag pa rin po ako dito ng water. So, nilagay ko na po yung condensed milk, buko pandan flavor. Isang buo na po yan. Tag 55 pesos na nga pala siya ngayon. Dati 40 pesos ko lang yan nabibili. Ngayon 55 pesos na. O, diba? Mabilis yung pagtaas ng mga bilihin. Simutin natin kasi sayang. Diba? Makadagdag pa yan sa sarap ng puto natin ngayon. So, napakadali lang din po talagang gumawa ng puto. Sundin nyo lang po lahat ng mga ginagawa ko dyan. Dyan po sa YouTube ko, pati po sa Facebook page ko ng Mila's Kitchen. Marami po talaga kayong matututunan. Marami na po nagpapasalamat sa akin na nagkaroon po sila ng negosyo dahil sa mga video na ina-upload ko. So magdadagdag pa rin po ako dyan ng 1 cup ng water kasi kulang pa rin po yung evap na nilagay natin. Kasi isang can lang yun, nasa 2 cups. Yun. Pero isa na lang po yung yung nilagay kong water. Parang dapat nga 2 pa po ng water. Kaya itong mixture ko ngayon ay malapot talaga. Actually, nahirapan akong salain siya. So, nag-alangan na kasi akong dagdagan pa ng 1 cup ng tubig ulit kasi baka naman lumabnaw na siya. So, tingnan nyo, hindi siya kaagad bumababa dito sa ating salaan. So, always sinasala ko po kasi kapag gumagawa ako ng puto para naman po makinis. Ito nga po pala ay hindi ko naman po ipapaninda. Ito po ay almusal lang namin at merienda ngayong araw na to. So, gano'n lang din naman po yung mga ginagawa kong puto. Ipapamigay o kaya naman po ay para sa pamilya ko lang. Minsan naman po pag talagang mayroong gustong mag-order ay ginagawan ko na rin po. Pero sobrang bihira lang po yun. Kasi nga po, sobrang busy din po ako. Wala naman akong panahon para magbenta talaga ako ng puto. Kaya sinishare ko na lang po kung paano gumawa. So, tingnan nyo, ayaw pa rin bumaba. Ang dami ko nang sinabi dito. Ayaw pa rin bumaba ng puto natin. Ayan, sa wakas po ay natapos din yung pagsasala natin. Ilipat ko lang po dito sa ating cup, measuring cup, para hindi tayo mahirapan sa paglagay sa mga photo molder. Ang gamit ko nga po pala dito ay large. At talaga namang pupunuin ko na po talaga siya ng mixture kasi gusto ko mabilis lang po akong makatapos. Kasi marami pa po akong gagawin. Talagang gusto ko lang talagang kumain ng puto, mag-almusal ng puto at magmerienda ng puto mamaya. Diba? So, nagiging nagiging favorite ko na talaga to. So, kung mapapansin nyo po, medyo malapot nga po ang mixture ko ngayon. Kaya, tingnan nyo hindi siya flat. Yung yung puto natin. Pero, nasa sa inyo na rin po yun. Pwede kayong magdagdag pa ng water. Kahit 1/2 cup or 1 cup, kaya pa rin po ng mixture na yan. Ako lang din talaga ay di ko na dinagdagan kasi para gusto ko yung parang maging cupcake yung texture ng puto ko. Alam mo yon yung cupcake. Pag cupcake kasi malambot. So, ito po ganun po talaga yung nagawa ko. Sobrang lambot. At yung iba po palang ginawa kong puto, ay nilagyan ko po siya ng cheese. So, itong unang salang, wala muna siyang cheese. Pero po, yung mga susunod na salang ay naglagay po ako ng mga cheese kasi mas gusto ko yon.
So after po ng pag-i-steam ng 12 minutes, ito na po yung result. Ang ganda po. At talagang umalsa po talaga yung puto natin. Ang lalaki nila. So yan na lang po muna for today's video. Bye! Ayan, pahabol po pala. Ito po yung picture nung ginawa ko na merong cheese.